para sa kanila. Church, isa lang pong paalala sa atin, hindi natin share ng ating mga kamag-anak, ito rin po mangyayari sa kanila. Gagamitin ka ng Lord. Amen? Sabi po doon, he has the son, has life. He has not the son, is already condemned. The only thing na hindi sa atin magpapasok sa langit, hindi sila sasampalataya sa Panginoon. Hindi ko sinabing gumawa sila ng maraming mabuti. Amen? At ang gagamitin ng Panginoon ikaw. Amen, church? Maging concerned tayo sa mga kamag-anak natin. Pag-pray natin sila. At kung sinasabi ng Lord, share na natin. Para hindi po rin ito mangyari. Dahil meron pong judge. Okay, we talk about a righteous God. Amen, a holy God. Amen, a gracious God. Pero a just God. Hindi niya pwedeng pa-abswelto yung isang bagay, isang tao na hindi nagpapa-abswelto sa kanya. Nakakuha niyo po ako? Hindi pwedeng ma-abswelto yung tao na hindi siya sabi sa Lord, Lord, abswelto mo naman ako. Alam niyo yung word na abswelto? Lord, patawarin mo naman ako. At yun lang po, at gagamitin ka sa kamag-anak mo. Amen? Kung di mananampalatayang kamag-anak natin, kung nangyari man yung 21 May, iwan sila. Tayo din. Sigurado tayo nasa langit. Kasi, na-abswelto tayo sa ating kasalanan. Kaya magpagamit na tayo ngayon. Amen, church? Amen. Yun ang message natin ng May 21 na yan, ng mga church. Ba't hindi pa nangyari yan? Kung nangyari man yan, hindi ko sinasabing kailangan mag-predict ng month and date. Ang sinasabi ko lang po, kung nangyari nga yan ngayon, yung mga kamag-anak natin, mahal na sa buhay, hindi na sila makakasal. Amen? Pwedeng ganito mangyari sa kanila. The Egyptian, kasi they hardened. Magpagamit po tayo. Amen? Church? Amen. Dalhin natin sila sa mga gawain natin ganito. Bring them in the church. Amen. Sa church natin, and they will know the Lord. Hindi ko po sinasabing dito na mayroong kaligtasan. Pero sa lugar na ito, makakasiguro ka, matatagpuan mong Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Yung nag-aabswelto ng kasalanan. Nag-aabswelto sa iyo na mapunta sa hindi maganda upang mapunta ka sa maayos na buhay. At magandang buhay na walang hanggang kapiling sa langit. Tapakan po natin ang ayoko pong palapasin yung bagay na yun kasi kailangan natin na mag-ising doon sa bagay na yun. Verse 29, but the Israelites went through the sea on what? Dry ground. How many times? 3 times na sinabing on dry ground. Pinatotoo po, gawa ng Diyos yun. Wala silang ginawa. Ang Diyos ang gumawa sa buhay nila. With a wall of water on their right and on their left. Verse 30. That day the Lord, what? The Lord what? Saved Israel from the hands of the Egyptian, and Israel saw the Egyptians lying down on the shore. Last verse, and when the Israelites saw the what? The great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, his what? Servant. So sabi ko sa inyo, bakit si Moses sinasabihan? Upang mag-step of faith si Moses, number 1. Number 2, para ipakita, iyan ang leader niya, yan ang pinili ko. Hindi kayo ipapahamak niya kasi pinili ko siya. Makakarating kayo doon. Kasi Moses po hindi nagpipredict kung kailan. Amen? Kaya makakasigurado po kayo sa heart of worship, hindi po tayo magmamagaling, hindi tayo magpipredict na sa December 12, 2012, last na natin yun. Hindi tayo magki-Christmas party. Kasi rapture na. Hindi po niya makakakuha. Dahil sabi po ng Panginoon, walang nakakaalam. Yung sinasabi hindi alam ng Panginoon. Sabi niya, it's not your business. It's Father's business ng kailan mo. Amen? Palapakan natin. Amen. Hallelujah! So nakaka-relate po ba tayo? Tingnan nyo natin. Sa 1 Corinthians, ito po, 1 Corinthians, chapter 10, verse 1, ito po sinabi, I don't want you to be ignorant of the fact. Sabi po ni St. Paul sa church, at kinakausap po tayong church ngayon, brothers, sino po kinakausap? Christian. That our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. Kinamit po ito ni St. Paul sa church ngayon. Nangyari ito sa kanila at meron tong lesson tayong matutunan. At makita mo natin ang lesson na matutunan natin dito ay sa verse 13. No temptation has seized you except what is common to man. Number 1, lahat ng tao may pinagdadaanan na sitwasyon. Trials man yan, temptation man yan, troubles, difficulties, lahat daw ng tao, common yan sa'yo. Wala exempted. Amen? Are you learning today? And God is what? Faithful. Common yan nangyayari sa buhay natin. Pero meron tayong tapat na Diyos. Dakilang Diyos. Sobra-sobrang magbigay na Diyos.
He will not let you be tempted beyond what you can bear. The situation that you are in right now, kaya mo yan. Kasi meron kang tapat na Diyos na tutulong sa'yo. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi ko, ba't ganito nangyari sa akin, hindi ko kaya to. Alam mo Diyos, kaya mo yan. Una-una tapat siya sa'yo. Ito pa maganda. But when you are tempted, or in situation na hindi maganda, He will also provide a what? A way out so that you can stand up under Him. Siya pa rin nag-provide. Wala ka na ang ginawa. Ang gawin mo na lang, move on, step on in faith. Umalis ka doon sa sitwasyon na yun. Lalo na sa temptation. Church, tinuturo mo ng Lord, pag may temptation ka, yung mga tukso, huwag ka manatili sa tukso. Amen? Huwag ka umalis doon. Kung ikaw natutokso sa pagkain, huwag ka manood ng TLC. Diba? Lalo na pag gabi, ayaw mong kumain. Nakahiga kang ganun. Kinakausap ko kami dalawang sister Cora yun. Nanonood kami sa TLC, alam niyo po yun? Living Channel. Pero pagkain mo doon, kaya gutom kami, kakain kami. Amen, alika, labas tayo. Maglakad tayo kunwari. Pagdating sa kanto, kumain kami balot. At saka ice cream. Hindi, wala rin yung nilakad namin. Pero yun naman po yung banding lang namin sister Cora. Ang maganda po dito, kung may temptation sabi ron, patay mo yung channel. Are you with me, church? Umalis ka sa kusina. Kung nagugutom ka. Amen? Flee. Sabi natin, flee. Amen? Umalis ka doon. Flee also, youthfulness. Sabi ni Paul. Sa temptation, huwag kang manatili doon. Kaya ko to, kaya ko to. At ang tukso hindi lalayo sa'yo. Mali po yung kanta ni David Reyes. Patay na po siya. Amen? Tumalangit lang. O tukso, layuan mo ako, ikaw ang lalayo sa Diyos. Kung ikaw masyadong magandang lalaki, mga kalalakihan, huwag ka magkatabi sa mga babae. Amen? Lumayo ka sa kanila. At kung may kahinaan sa anumang bagay, ikaw ang lalayo doon. Are you with me, church? Ang sabi niya, tapatan Diyos, gagawa siya ng way. Ito pa malimit, gumagawa ng way ng Lord, ginuglo mo naman yung paa mo doon. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya, Lord. Ay, gumawa na maraming way si Lord, ayaw mo pa rin. Are you with me, church? Pangako niya yan eh. He will also provide a way so that you can stand up under it. Ibig sabihin na wala ka na ron. You are under it. You are not in that place, di ba? May way na ginawa ng Lord. At ang way na ito, ayokong matapos tayo ng ganito lang. Ang way na ito si Lord Jesus Christ. The faithful God provided a way for us, and the way of escape is the Lord Jesus Christ. Wala nang ibang way of escape si Lord Jesus Christ. Tingnan natin sa Book of Acts, tinawag si Lord Jesus Christ na the way. Acts 9:1 and 2, 19:23, chapter 24, verse 14, and 24, verse 22. Chapter 9, chapter 19, verse 24, at na dalawang verses doon. Ibig sabihin, in the New Testament, in the church age, pag tinatawag na Jesus, si Jesus ang way. A way of escape, a way of provision, a way of salvation. Tingnan natin yung Acts 9:1 and 2. Ito ang sabi. No? Ulitin natin. Ito po ang sabi. Jesus Christ the way. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threat against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus. Who is this Saul? Killer! At na naging Paul po, natagpuan yung way. So if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jesus, to Jerusalem. Meaning mga Kristiyano, tawag nila kay Lord Jesus Christ, the way. John 14:6 says, He's the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through Him. Siya lang po. Siya lang ang kaligtasan mo. Siya lang magdadala sa isang magandang buhay. Sa mga sitwasyon mo, si Jesus ang magiging way of escape mo. Amen? Kaya mismo yung mga tao sa paligid nila, si Saul na gustong patayin yung mga follower of the way, sabi niya, pag natagpuan ko to, mga follower to nung daan. Amen? Hindi siya dati o bago. Amen? Siya lang ang daan. Palapakan natin ng Panginoon. Verse 20, chapter 24, verse 14, another verse. At malapit na tayo matapos. However, I admit that I worship. Ito na ho ang nagsasalita ngayon, yung kaninang tumutulog siya. The God of our fathers as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that agrees with the law, and that is written in the prophets. Hallelujah. That way, na naging provision in the books, in the Exodus, is the Lord Jesus Christ. And until now, current ang Panginoon. Hanggang ngayon, personal ang Panginoon. He will be your way.
nasabi ko na to kanina, basahin na rin po natin. Jesus said to him. Sino po nagsasalita? Jesus. Ang sabi niya ngayon sa iyo, I am your way. I am your truth. And I am your way. And you can go to the Father only through me. Ginawa ko pong positive. Sabi dito, no one comes to the Father but through me. And through the Lord Jesus Christ, the way of escape, you can go to the Father in heaven. Hallelujah. Praise God. I'll leave you with this tula. Amen. Isang tula po ang aking English. I'll leave you with this tula. Amen. He showed me the way. By Jiggy, balikan na natin para mabigyan natin naman ng recognition. From www.talkjesus.com /1426-HE showed me the way poem-HTML. Ang gumawa po nito si Jiggy. Hindi po Jiggy Manikad. Amen? Nung 2007, June 30. Let's read it. In a world full of darkness, I saw the light. The Lord came to me and changed my life. I didn't know Him then, but He made a way. He showed me love and saved the Day. Ganda ba, na? Next, I thought about death. I have given up hope. He rebuilt my heart and showed me how to hope. Something was missing and He filled the gap in my soul. I am now complete. Now I am whole. Last, a blind man I was, a man accustomed to night, and He came into my heart and opened my eyes. God told me the truth. He wouldn't let me fall. He showed me His love, the best gift of all. Sino nagbigay ng best gift of all? I'm the way, si Lord Jesus Christ. Kapatid, tulad ng pinagdaanan ng Israel, they received this great gift ng Panginoon. Salvation, amen, protection, and they were even give position. They passed through the Red Sea. Ikaw rin kaya gawin ng Panginoon. Wala kang pagkakaiba sa nation of Israel. Put your name, Ipe. Bayan ka ng Diyos. Amen? Pamilya ka ng Diyos. Bernardino family, family ito ng Diyos. Makakatawid ito. Amen? Kasama ito ng Diyos. Kasi sabi sa atin ngayon, huwag kayong matakot. Tutulungan kayo ng ating ayos. Kung meron kayong pinagdadaan na problema, yun lang ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Huwag kang matakot. Ako ang gagawa. Let me do it for you. Amen? Kung meron ka pang pagdadaan in the future, balikan mo itong pag-aaral nito. Amen? Kung meron ka mga pinagdaan sa nakaraan, na hindi ka maka-move on ngayon, now's the time to move on. Lord, I will move on. Pagtitiwalaan kitang patuloy. Kung ikaw ay lupay-pay ngayon dahil sa mga